Okay na. Hello po. Gandang gabi. Nandali po. Thank you sa mga Sige na. Ah.
Sa gabi ito mga kapatid, nais ko pong manalangin si Sister Julian. Praise God. Pray. Dakilang Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong kalakasan, panibagong buhay na Amen. iyong pinagkaloob sa amin. Lord, igagrab namin ang opportunity nito, Panginoon, upang ikaw po ay paglingkuran, God. Lord Jesus, nakikita mo po ang aming mga kahinaan, Panginoon, ang aming mga pagkukulang. Kung dakilang Diyos sa gabing ito, hayaan mo na maluwalhati ka sa aming kalagitnaan. Hayaan mo, God, na ang glory mo ang siyang makita sa bawat isa sa amin. Humihiling kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kakulangan at kalabisan sa iyo, Panginoon, sa mga kasalanan namin na ng Diyos. And Jesus, ngayong gabi, hinihiling namin ang iyong anointing Yes. sa iyong gagamitin na magsasalita sa Pastor Ruben. At hinihiling din po namin, Panginoon, na tulungan mo kaming buksan ang aming mga pangunawa, ang aming mga puso at ang aming mga isipan sa iyong mga salita, Panginoon. Amen. Patuloy mo pong ipahayag ang iyong mga salita, hindi lang sa lugar na ito, maging online na sa lahat ng mga nanonood. Hayaan mo maramdaman nila ang iyong banal na presensya sa oras na ito. Lord God, maraming salamat po sa mga prayers once again na iyong tutugunin. Maraming salamat po sa mga sakit na iyong gagamutin, Panginoon. At maraming salamat po sa mga buhay na iyong babaguhin ngayong gabi. Ibinibigay namin sa iyo ang pinakamataas na pagsamba sapagkat ikaw po ay karapat-dapat sa lahat ng pagkakataon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Tayo po makaupo mga kapatid. Nais ko lang pong batiin yung mga nanonood po online. Praise God, si Mama Violeta, si Sister Ami, Lordan po at saka yung kanyang family. Praise God. Sister Jonah Gabriel. Amen. Amen. At sa mga nag-like po, mga kapatid, hindi ko po makita. Praise God. Last Wednesday mga kapatid, ang topic din natin is God will provide. Amen. So itutuloy lang natin ngayon mga kapatid yung ating topic. Praise God. Dahil may nakikita pa ako mga kapatid na isa pang praise God, isa pang pagkain muli, Panginoon, mga kapatid, mula sa Panginoon, mula sa talata mga kapatid ng Philippians chapter 4 verse 19. Basahin ko sa Tagalog mga kapatid, sabi niya, matugunan ng aking Diyos ang lahat ng mga pangangailangan ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Praise God. Marami sa buhay natin mga kapatid, mayroon tayong iba't ibang karanasan. Amen. Meron tayong iba't ibang pagsubok sa buhay mga kapatid. Praise God. At nais ko lamang i-share mga kapatid yung aking buhay. Praise God, nung ako'y estudyante mga kapatid. Mula nung nag-college ako, praise God, lagi akong nag-worry kasi tuwing malapit na yung exam, ibig sabihin dapat magbayad ka na rin. Diba mga kapatid? Dahil hindi ka makakapag-exam kung hindi ka nakapagbayad. So, yun yung mga struggles ko mga kapatid. Nung mga panahon na yun mga kapatid ay pagka hindi ka nakapagbayad ng iyong tuition fee, talagang wala kang karapatan para mag-exam sa finals. So, mahirap mga kapatid. May mga times sa buhay ko mga kapatid na umiyak na lang ako kasi hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pambayad ko sa school. Praise God. Imagine mga kapatid, pati pagkain mga kapatid, struggle din mga kapatid dahil sobrang hirap talaga ng buhay. Amen. Yung isang plastic ng Happy, yung tag-piso, yun ang inuulam ko mga kapatid. Praise God. And then, iniisip ko na lang na masarap na pagkain yung aking kinakain. Amen. May mga times din mga kapatid na iiyak ka na lang. Praise God. Kasi, bakit nararanasan mo yung mga ganung bagay? Samantalang, di ba mga kapatid, may mga naman tayo, may mga lakas naman tayo para hindi dapat maranasan yung mga gano'n. Amen.
Every time na pupunta ako sa school, mga kapatid, naglalakad ako pa uwi. Alam niyo yung pagkain ko pagka pupunta ako sa school ay kalahating pansit, tapos kalahating kanin. Diba, kalahati mga kapatid para lang makaraos ka. Minsan kalahating pansit lang, walang kanin. Amen. Malaking impact sa buhay natin mga kapatid bilang estudyante, yung kahirapan talaga sa buhay. Doon ka talaga mag-iisip kung magpapatuloy ka o hindi. Amen. Sa sarili ko, sa tingin ko naman mga kapatid, talagang masipag akong mag-aral. Masipag talaga akong mag-aral, pero nakaka-apekto talaga yung kahirapan, yung financial. Praise God. Alam ko naman na sinisikap ng parents ko, yung nanay ko na pag-aralin ako, pero hindi talaga sapat, hindi masustain mga kapatid. Amen. Nakikita ko kasi mga kapatid na yung isang buwan na sweldo niya ay parang gagastusin ko lang ng 1 o 2 linggo lang mga kapatid sa pamasahe. Ganon kahirap mga kapatid. Kaya nasanay ako na magpuyat, nasanay akong maghanap buhay mga kapatid habang nag-aaral. Sa gabi, natutulog ako dun sa aking bangka. May sarili akong bangka mga kapatid nung nag-aaral ako. Praise God. Natutulog ako dun. At bago ako mangisda mga kapatid, nagre-review muna ako sa bangka. Ganon kahirap ang buhay. Tapos may dala-dala akong ilaw na bigaas mga kapatid. Amen. So, imagine yung buhay mga kapatid pagka isang estudyante ka, tapos pupunta ka sa ilog para mangisda. And then, bago ka mangisda, mag-review ka muna. So, may mga taong dumadaan, siyempre mga kapatid, di ba? Awang-awa sila, kaya minsan mga kapatid, maluluha ka na lang bakit nangyayari sa buhay mo. Tapos pagka umaga mga kapatid, 6 o'clock ng madaling araw, 6 o'clock ng umaga, uwi na ako sa bahay namin. Bago ako umuwi, maligo na ako sa ilog para diretso na sa school. Magmula high school mga kapatid hanggang nag-college ako, ganun yung parating ginagawa ko sa buhay ko bilang estudyante mga kapatid. At alam niyo ba yung pinagpupuyatan ko ng magdamag? Kapag ka pinabenta ko sa tita ko, kay Auntie Ana at kay Auntie Rita, 20 pesos lang hanggang 30 pesos mga kapatid yung napagbentahan lang ng isda. So, paano mo ibabudget yun sa isang araw mo? Praise God. Yung pamasahe mo ng tricycle, bahay hanggang sa palengke, 9 pesos. From palengke to school, 9 pesos. 18 pesos na yun mga kapatid kung 20 lang yung napagbentahan ng isda. So, meron ka pang natitirang 2 piso. Kung wala kang papel, pambili mo ng papel. O di kaya kung meron ka namang papel, pambili mo ng candy para hindi ka lang magutom mga kapatid. Ganon yung struggle ko nung nag-aaral ako mga kapatid. Yung 2 piso, pambili ko ng 2-3 na candy mga kapatid. Caramel. Yan, kung naalala niyo yung caramel mga kapatid. Tapos kung merong contribution mga kapatid sa school, diba, usually bawat subject may mga contribution yan. So, nakakahiyamang sabihin mga kapatid, pero mahaba yung listahan ko mga kapatid sa hindi ko pagkabayan. Amen. Dumating yung time mga kapatid na lumapit ako dun sa dean namin, dun sa school namin. Na sabi ko, sir, pwede ba akong maging student assistant dito sa school? So, na-approve naman ako mga kapatid, pero hindi rin ganun kadali mga kapatid kasi bilang isang teenager, nahihiya ako pag nagwawalis ako eh. Diba? Kahit sino naman siguro mga kapatid, pagka binata ka na, tapos nakikita ka ng mga classmate mo na nagwawalis, nagdidilig ng halaman, nagpupunas ng mga bintana, nagmamap sa hallway. Diba? Parang sobrang late yung tingin mo sa sarili mo. Amen. Dahil sa kahirapan mga kapatid, at pag-a-adjust, minsan hindi ako nakakapag-review. Amen? Kaya nakakayamang sabihin mga kapatid, yung algebra ko at trigonometry, 2 beses kong tinake up mga kapatid. Kasi ganun talaga kahirap yung buhay ko, kailangan mag-sacrifice.
So sobrang struggle ko mga kapatid, yung pag-review talaga napapabayaan ko yan. Stress, pagod, puyat, napakalaking epekto talaga sa pag-aaral mga kapatid. Tapos ang mindsetting ko na lang parati is matapos yung isang semester. Amen. Hinahanap ko yung sarili ko mga kapatid, bakit ba nangyayari sa akin? Tapos hindi lang yun mga kapatid, dahil hindi talaga sapat, hindi talaga masustain. Marami din ako in-applyan sa school. Hinahanap ko yung coach ng ng swimming. Kasi merong swimming department. Talagang hinahanap ko, nag-try out ako mga kapatid. Sa kagandang nakuha naman ako dun sa swimming na swimming club. Praise God. At naging ako mga kapatid, naging university varsity player ako ng swimming. Magmula second year hanggang mid ng fourth year mga kapatid. Pero hindi lang yun parang sa tingin natin okay na pero mahirap pa rin mga kapatid. Nag-apply din ako sa library namin as student assistant mga kapatid. Talagang sobrang daming pinagdaanan. Grabe ang stress, grabe ang pagod. Amen. Yung feeling natin parang pinabayaan na tayo ng Diyos, mga kapatid, sa mga pagkakataon na yun. Na pagka inisip natin yung sarili natin, paano tayo makakaahon sa ganung sitwasyon sa buhay, kung susumain mo yung kinikita ng magulang mo, hindi talaga sapat para makapag-aral ka. Yung kikitain mo dun sa school habang nag-student assistant ka, magkano lang ba yung kinikita natin dun na? 800. 800 pesos for 1 month. 1 month, mga kapatid. So, yung bagay din mga kapatid, medyo malaki na rin yun sa amin. 800 pesos. Tapos free yung tuition fee. Dahil, ako mga kapatid, varsity player. Pero mahirap pa rin mga kapatid. Sobrang struggle talaga sa pag-aaral. Kaya yung mga kabataan yun, nakikita mo yung pagkakaiba mga kapatid. Na yung iba hindi nila iniisip yung pagod ng mga magulang nila. Pero nung time kasi namin mga kapatid, mas gusto namin na magpursige. Sinasabayan namin yung paghihirap ng mga magulang kasi mahirap talaga. Alam niyo yung naging memory verse ko dati. At hanggang ngayon naman mga kapatid, Jeremiah 33 verse 3. Amen. Pagka nahihirapan ako, mga kapatid, pagka nababalikan ko yung mga ganong sitwasyon sa buhay ko, kahit hanggang ngayon mga kapatid, na naluluha pa rin ako, naiyak pa rin ako. Kasi bakit? Naranasan ko yung mga ganong sitwasyon sa buhay. Parang ang bigat, di ba mga kapatid, na pagdaanan mo yung mga yun. Amen? Tapos, nabasa ko mga kapatid sa Bible, Philippians chapter 4, verse 13. Sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? So, yung mga verses na yun mga kapatid, nakakakuha talaga tayo ng lakas pag nagbabasa tayo ng Bible. Amen? Yung verse na yun mga kapatid, dala-dala ko yun Dala-dala ko sa buhay ko mga kapatid. Ang sabi dun sa Jeremiah 33 verse 3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Sabi ng ating Panginoon. At sasabihin ko sa iyo ang mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. Yung sobrang dami ng tanong ko sa sarili ko mga kapatid. Amen. Yung verse na yun ang sumagot Kailangan natin isip mga kapatid yung kingdom ng ating Panginoon para malaman natin yung sagot ng ating mga tanong sa buhay natin. Amen. Praise God. Meron tayong iba't ibang karanasan sa buhay. Bali yung kinuwento ko mga kapatid, pa lang yan, parang hindi pa yun yung mga kapatid, mababaw pa lang yun mga kapatid, mas marami pang mga nangyari sa buhay ko na mas higit pa doon mga kapatid. Pero alam nyo, ang Panginoon talaga ang nag-provide sa lahat ng mga bagay na pangangailangan ko ng mga time na yun mga kapatid. Amen. Alam ng Diyos yung ating mga pangangailangan. At alam din ng Diyos na limited lang yung ating kakayahan. Amen. Praise God. Bagaman sinisikap natin na ayusin yung buhay natin mga kapatid. Praise God.
kung walang guidance ng ating Panginoon, hindi tayo talaga magtatagumpay. Amen. Bagaman iniisip natin na kaya natin, malakas tayo mga kapatid, kung walang guidance ang ating Panginoon sa ating mga ginagawa, useless. Amen. Dahil meron talagang plano ang Diyos para sa atin. Hindi yung sariling plano natin mga kapatid yung nasusunod. Amen. Dahil gusto ng ating Panginoon mga kapatid, na hanapin natin ang mas makapangyarihan sa atin. Amen. Kaya kung wala ko yung Praise God. Ang pangako ng ating Panginoon mga kapatid, tayo'y magtiwala. Praise God. Kung hindi nyo narinig sa YouTube, pwede po kayong lumipat sa sa Facebook page po ng PNR Church. Kasi hindi ko na ma-set up mga kapatid. Amen. Pasensya na po. Ang pangako ng Panginoon sa mga taong nagtitiwala sa Kanya, mga kapatid, praise God, na siya ang magpupuno ng bawat pangangailangan natin. Yung mga time mga kapatid na nahihirapan tayo, feeling natin hindi tayo makausad mga kapatid, naghihintay pala doon ang Diyos ng pagtawag natin. Amen. Dahil sa sobrang busy natin sa buhay, ginagawa natin yung part natin mga kapatid para makausad. Pero meron palang dapat gagawa nun. Yun yung ating Panginoon. Amen. Yung iniisip natin na, sige, kaya natin, magpuyat tayo, magpakamatay tayo sa sobrang hirap ng buhay mga kapatid. Dapat hindi pala ganun. Meron palang dapat dapat lapitan mga kapatid, na siyang gumawa nun para sa iyo. Yun ay ang ating Panginoon. Amen. Kung nakilala lang natin ng mas higit ang Panginoon nun mga kapatid, nung mga nahihirapan tayo, malamang hindi tayo nasasaktan ng ganong kasakit, hindi tayo nabibigatan ng ganong kabigat mga kapatid, sapagkat inaasa natin lahat sa ating Panginoon. Well, mga kapatid, lesson learned na kaya ay pinaramdam ng ating Panginoon yung mga ganong bagay mga kapatid para ipakita niya sa atin na meron kang dapat hanapin sa buhay mo na mas makapangyarihan sa'yo, na mas malakas sa'yo, mas matalino sa'yo, mas madiskarte sa'yo. Yun ay ang ating Panginoon mga kapatid. Amen. Amen. Yung mga kayang gawin ng isang normal na tao mga kapatid ay limited lang. Pero pag ang Panginoon ang gumawa ng paraan mga kapatid, amen, sobra-sobra talaga mga kapatid. Amen. Kaya nga sabi ni Pablo mga kapatid sa Philippians chapter 4 verse 6, huwag nga kayong mabalisa sa anong mga bagay. Amen. Pagka nakakaranas tayo ng mga pagsubok mga kapatid, yung balisang-balisa tayo, hindi na tayo makatulog kung anong gagawin natin kinabukasan. Praise God. Pero sabi ni Pablo sa Philippians 4 verse 6, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng pananalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipaalam natin ang ating makahilingan sa ating Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Hindi pa naman huli ang lahat mga kapatid. Nakaranas tayo ng pagsubok, nakaranas tayo ng sakit, hirap. May hininga pa rin tayo mga kapatid. Ibig sabihin, meron pa tayong pag-asa. Meron pa tayong time na humingi sa ating Panginoon. Amen. Sinasabi ko ito mga kapatid para pag nakaranas tayo ng pagsubok, alam na natin kung sino yung ating tatakbuhan. Amen. Alam na natin kung sino yung solusyon. Alam na natin mga kapatid kung sino yung ating lalapitan. Praise God. At based sa ating mga experience mga kapatid, sa ating mga buhay, sa ating mga pinagdaanan. Amen. Praise God. Marirealize natin na kung kilala ko lang sana ang Panginoon. Amen. Kung nakilala ko lang agad ang Panginoon, ganun parati ang bumabalik sa ating mga isipan mga kapatid, ang sumasali sa ating isipan. Pero praise God, salamat sa mga pagsubok mga kapatid, dahil ito yung nagpatibay sa atin. Ito yung ginawa ng Diyos mga kapatid na para ma-inspired tayo mga kapatid na magpatuloy sa ating pananampalataya. Amen. Para magkaroon tayo ng lakas mga kapatid na
magpatuloy sa ating mga takbuhin, mga kapatid, sa ating mga pananampalataya. Praise God. Kung isipin natin, mga kapatid, na kaya natin gawin ang lahat dahil matalino tayo, maabilidad tayo, I tell you, mga kapatid, mabibigo ka. Nagkakamali tayo, mga kapatid, kung iniisip natin na mas magaling tayo sa Diyos. Amen. Pagsubok, kahirapan, kahinaan, anumang bagay, mga kapatid, na mararanasan natin bilang isang Kristiyano, praise God, ay kaya nating lagpasan, kaya nating labanan, kaya nating pagdaanan, mga kapatid, basta kasama natin ang ating Panginoon. Amen. Amen? Nahihirapan tayo, pero ang Diyos, mga kapatid, nagpo-provide siya ng mga verses na maging kalakasan natin. Amen? Basta patuloy lang tayong nagbabasa. Pagka tayo nagugutom, nangihina, merong binibigay ang Diyos para mag-supply sa ating mga pangangailangan, mga kapatid. Amen. Kung nakakaranas man tayo ngayon ng kagipitan dahil sa pandemic, mga kapatid, tumawag tayo sa ating Panginoon. Amen. Baguhin natin, mga kapatid, yung ating mga lifestyle, mga pag-uugali, mga kapatid, na mas marunong pa tayo sa Diyos. Amen. Magpasakop tayo sa ating Panginoon. Praise God. Minsan kasi, pagka meron na tayo, mga kapatid, baliwala na rin yung pagsamba, baliwala na rin yung pagpakikinig sa salita ng Diyos. Kasi, meron na tayong salapi, meron na tayong mga kitang malalaki, mga kapatid. Praise God. Pero nasaan ang portion ng ating Panginoon? Amen? Nasaan yung portion ng Diyos sa mga ginagawa mo? Di ba, mga kapatid? Samantalang merong isang tama lang yung kita pero tapat sa Diyos. Praise God. At may mga tao naman, mga kapatid, na sobrang yaman pero hindi nila alam, mga kapatid. Hindi nila alam kung sino yung source ng kanilang mga pinagkakitaan. Kaya wala din silang portion sa Diyos. Amen. At ang nakakatakot dito, mga kapatid, amen, pagdating ng judgment, mga kapatid, sino ba ang mas matimbang? Yung nagbibigay ng panahon o yung walang time sa Panginoon? Siyempre, yung may time sa Panginoon. Yung naging tapat sa Panginoon. Yung naging honest kay Lord, mga kapatid. Amen. Every time, mga kapatid, na meron tayong gawin natin, mga kapatid, para sa kapurihan ng ating Diyos. Yes. Amen. Huwag tayong gagawa ng mga bagay, mga kapatid, na ikakasira, mga kapatid, ng relasyon natin sa Diyos. Dahil ang kapalit niyan, mga kapatid, impyerno yan. Amen. Gugustuhin nyo ba, mga kapatid, na mapahamak ng inyong mga kaluluwa? Kaya ka binigyan ng Diyos ng hininga pa ngayon, mga kapatid, dahil may pagkakataon ka pa para magbago. Amen. Amen. Kaya ka binigyan pa ng Diyos, mga kapatid, ng buhay. Nakakalakad ka pa, nakakahinga ka pa. Dahil meron ka pang assignment. Meron ka pang mission sa mundong ito, mga kapatid, na dapat mong gawin, na dapat mong gampanin. Amen. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, mga kapatid. And all these things shall be added unto you. Amen. God will provide. Amen. Yung mga pagpapala na gusto natin makamit, mga kapatid, ibibigay yan ng ating Panginoon. Praise God. Sapagkat ang Diyos, mga kapatid, ang nag-alat na, nag-prepare na para sa ating mga pangangailangan. Amen. Wala tayong dapat ikabahala, praise God, sa pang-araw-araw na buhay natin dahil nandyan na yung mga blessing. Kailangan lang natin, mga kapatid, magtiwala sa ating Panginoon at sumunod. Amen. Praise God. Pag hindi tayo sumunod sa ating Panginoon, kapahamakan yan. Amen. So, salamat sa inyo, mga kapatid. Praise God.
Ang Diyos, inalay niya yung sarili niya para sa atin. Ang tanong mga kapatid, inalay mo ba ang sarili mo para sa Panginoon? Gumagawa ka ba para sa Panginoon? O gumagawa ka para sa sarili mo? Nagpupuri ka ba sa Diyos o nagpupuri ka sa sarili mo? Amen? Yung mga bagay na ginagawa mo ba ay para sa Diyos o para lamang sa sarili mo? Isipin natin mga kapatid na may kabayaran lahat. Yes. Amen? Spiritual na kamatayan mga kapatid, nakakatakot yan. Amen? Binago na tayo ng ating Panginoon pero hindi tayo nagbago eh. Tinubos na tayo ng Panginoon pero bumalik tayo mga kapatid sa pagkakautang natin. Amen? Binigyan na tayo ng Diyos ng buhay na bago pero bumabalik tayo sa ating mga kinagawian mga kapatid. Nagbago tayo mga kapatid habang buhay pa tayo, habang hindi pa huli ang lahat. Amen? Masakit makita mga kapatid na ang sarili natin lumalangoy sa apoy, inuuod mga kapatid dahil sa mga kabayaran ng ating mga kasalanan mga kapatid. At minsan lang mangyari yan sa ating buhay, hindi na mauulit yan. Once na ang kaluluwa mo ay napunta sa impyerno, wala nang second chance doon. Amen? Kaya habang buhay tayo mga kapatid, nandito pa yung chance. Amen. Amen? Kapag ka namatay na tayo mga kapatid, praise God, yung ating laman na kinuha na ay namatay na mga kapatid. At pagdating ng judgment mga kapatid, doon natin malalaman kung langit ba o impyerno ang pupuntahan mo. Base sa ginawa mo dito sa lupa. Amen? Kaya, huwag tayong tumingin mga kapatid sa kakayahan natin, tumingin tayo sa Panginoon. Amen. Praise God. Huwag tayong tumingin mga kapatid sa mga pwede natin magawa sa buhay. Tumingin tayo sa pwedeng gawin ng Diyos sa buhay natin. Yes. Amen? Praise God. Salamat sa ating Panginoon mga kapatid. Nais ko lang magpasalamat sa Diyos mga kapatid. Dahil ang hirap maging ama, ang hirap maging pastor, ang hirap maging isang lingkod ng Panginoon mga kapatid. Marami kang isinasantabi, marami kang iniisip. Pero tuloy lang mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Kasi binibigyan niya tayo ng lakas. Ginagawa natin ang lahat ng bagay, mga kapatid, para sa Diyos, hindi para sa tao. Masaktan man tayo, okay lang. May manood man o wala, okay lang. May makikinig man o wala, okay lang. Ang mahalaga, ginagawa natin yung bagay na ito, mga kapatid, para sa ating Diyos. Amen? So, God bless mga kapatid. Praise God. Amen. See you all on Friday. And then yung mga may assignment po bukas. May mga may assignment bukas. Thursday. Thursday na... sino mo Thursday ko? Thursday schedule po, Sister Remy. Yan yung mga taga-tupda pala. Thursday schedule, Sister Remy, Sister Karina, Pilihera family. So, see you all bukas po mga kapatid. Mag-aral tayo sa salita ng ating Panginoon through through messenger video. Ano ba tawag doon? Video room. Video call mga kapatid. Amen. So, wag po kayong mag-abang doon sa doon sa PNR na church na Facebook page mga kapatid dahil personalized natin 'yun mga kapatid. Special natin na yun. GC. Na ano ba tawag doon? Na Bible study kasi parang one-on-one siya mga kapatid pero online. So, God bless mga kapatid. God will provide. Magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Baguhin natin mga kapatid yung ating sarili para sa Diyos. Amen? So, tayo tumayong lahat mga kapatid. Praise God. Yan. Kumusta po si Nanay Remy? Si Brother Jess Santillan. Ang aking nanay, nanonood po. Hi Nanay. Hi, Nanay Tulay. Love you, Nay. Praise God. Salamat sa ating Panginoon. Amen. Sana mapanood din Nanay yung buong hanggang sa umpisa.
Kasi nakakaiyak. Something. Naiyak ako. Something. So, salamat sa Diyos mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Praise God. Dakila at mapagpalang Diyos. Salamat Panginoon sa aming mga karanasan sa buhay, Lord. Salamat Panginoon. Binigyan mo kami ng maraming pagsubok, Panginoon, na siyang naging dahilan, Panginoon, kung bakit kami matatag ngayon, kung bakit kami malakas ngayon, kung bakit kami nagpapatuloy ngayon, Panginoon. Dahil sa mga pagsubok na yun, Panginoon, tinulungan mo kami. Ikaw, O God, ang aming tinakbuhan. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang matibay na muog sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, O Diyos, nakilala ka namin, Panginoon. Hindi po kakayanin ng isang ordinaryong tao, Panginoon, ang mga pagsubok na yun nang wala ka, Panginoon. Lord God, maraming salamat sa buhay ng aming mga magulang, Panginoon. Lord, nagpapasalamat kami, O God, dahil ginamit mo sila, Panginoon, upang maging instrumento, Panginoon, sa aming mga buhay kung anong meron kami ngayon. Lord, nakikita namin kung anong pagsisikap ng aming mga magulang upang naitaguyod kami, Panginoon, nung kami estudyante pa lamang, Lord. Salamat sa kanilang mga buhay, Panginoon. Hindi man kami makapagbayad, Panginoon, ngayon, Lord God, ng kanilang mga pagsisikap. Dalangin namin, O Diyos, ang kanilang mahaba pang buhay, Panginoon, upang matamasa, Panginoon, ang mga blessing, Lord Jesus, upang matamasa, Panginoon, ang paginawa ng buhay, Panginoon, na meron ka, nakasama ka namin, Lord. Salamat, O Diyos, sa aming mga magulang, sa side po ng aming asawa, Sister Rubian, ang community family. Ganon din, Panginoon, ang aking side, si Mangan at Cristobal family, Lord. Maraming salamat sa kanila, Panginoon, dahil naging instrument sila, Panginoon, kung anong meron kami ngayon. Lord Jesus, salamat din, Panginoon, sa aming buong pamilya, Panginoon. Magmula sa panganay kong anak, si Rian, si Von, si Hannah, kay Kathleen, sa aking asawa, Panginoon, salamat, O Diyos, sa patuloy na paggamit mo sila, Panginoon, sa ministeryo ito, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, kung meron mga kaming mga nagagawa, Panginoon, na nakakasakit sa bawat isa. Kung meron mga kaming nagagawa, Panginoon, na mali sa iyong harapan, Lord, tulungan mo kami may correct ang lahat ng mga ito, Panginoon. Nais namin, Panginoon, na ang lahat ng mga ito, Lord, ay maging kapurihan mo, hindi sa kapurihan namin, Panginoon. Dalangin ko din, O Diyos, na baguhin mo ang puso ng bawat isa, Panginoon. Hindi sa salita, Lord, kundi sa gawa, Panginoon. Ang aming mga kapatiran, O God, na mayroong karamdaman, Lord, pagalingin mo sila, Panginoon. Ang kanilang mga trabaho, O Diyos, pagpalain mo. Enlarge, mga Panginoon, ang kanilang mga kita, ang kanilang mga income, Lord, palakihin mo, Panginoon. Jesus, dalangin ko din, Panginoon, ang aming mga estudyante, Lord God, na makapagtapos sila sa kanilang mga pag-aaral, Panginoon. Let your will be done, Panginoon. Ang aming mga nanay sa church, Panginoon, Lord, gamitin mo silang instrumento, O God, upang sa ganun, O God, madala nilang kanilang pamilya sa loob ng yung iglesia, Panginoon. Ang mga tatay, Lord, ingatan mo sila, Panginoon, sa kanilang paglabas, sa kanilang mga trabaho, at mga naiiwan namin mga mahal sa buhay sa loob ng aming tahanan, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang mag-ingat sa bawat isa, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Bless PNR Church. Lord, muli namin hinihiling sa iyong pangalan, Panginoon. Hanapan mo kami ng lugar, O God, na kung saan malaya kami, Panginoon, na makapag-invite ng mga kaluluwa, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, O Diyos. Sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan at pagsamba. Sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen. Amen. Palakpakan natin sa Lord. Praise God. God bless po kay Sister Nieves Aspring. Ma. God bless po. Ma. Kay Remy, see you po bukas, 9 p.m. Pakibanggit po kay Nanay Ami. Ay, sorry. Nanay Karina. Nanay Karina. Praise the Lord. And then kay Nanay Ami, kung gusto nyo pang makipag-join, pwede po kayong bigyan ng link para po makapag-join po kayo. God bless Lordan family, Pilihera family, God bless po Sigon family. Sa lahat po ng nasa Tukda, praise God. God bless everybody! Amen. Nanay ko sa Dubai, hello. Nanay ko sa Amerika. Yung nanay ko Nanay sa sa... Japan. Nanay ko sa Sampaloc, Nanay ko sa Korea. Nanay ko sa Madagascar. Po, sabi niyo pa nga rin si ate, pero mga yawa siya. Pangalan